Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang makalaban sa amin ng napakatagal, at kailangan pa rin akong gumamit ng mga taktika para tamaan ang mga tao sa ganoong oras, ay talagang kahanga-hanga. Alam mo, kapatid, noong ako ay nagdidisenyo ng taktika na ito, iniisip ko kung anong uri ng tao ang maaaring magpatuloy hanggang sa umabot ako sa isang tiyak na hakbang, at kung anong uri ng tao ang makatiis sa patuloy na pag-atake ng pormasyong ito, ebolusyon, hanggang sa huling suliranin ng kasalukuyang panahon. Sa totoo lang, sa paghusga mula sa aking mga kalkulasyon sa oras na iyon, sa palagay ko ay walang makakaligtas sa pagkubkob ng aking 80,000 malakas na hukbo ng higit sa 3 oras. Kahit na siya ay isang tunay na Diyos, siya ay walang pagbubukod. Bahagyang tumango ang espesyal na sagong nakaputi, nakikita niya na ang pagiging komplikado, takot at kadaliyang kumilos ng mga taktika ng itim na hangin ay talagang napakahusay na pinagugnay at maaari ngang magdulot ng isang mapangwasak na dagok sa sinuman. Lalo na kapag ang kabilang partido ay isang tao lang, o ilang tao lang. Ito ay isang malaking lambat, at ito ay mahuhulog mula sa langit at walang makakapidyaw dito. Sa makatuwid, si Heifeng ay hindi nagsasalita ng malalaking salita, siya ay nananaghoy lamang sa katapangan ni Han Sanchen. Ang pagkakabuo ko ng 64 na tao ay isang kahihiyan kung sasabihin. Alam ko na ang mga tao sa aking martial arts academy ay maaaring medyo malayo sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit sa teoryang maaari kong bitag ang maraming tao sa aking porma sayon, ngunit hindi ko inaasahan iyon, laban sa Han Sanchen, wala akong nataman ni isang marka. Speaking of this, hindi napigilan ng sagong nakaputing damit na matawa sa sarili. Tinapik ni Heifeng ang puting sugo sa balikat, alam na alam niya ang nakakatakot na katangian ng pagbuo ng puting sugo. Kulang na lang ito ng dalawang mas makapangyarihang lalaki para mas lalong nakakakilabot ang depensa ng pormasyong ito. Kapag naabot na niya ang puntong ito, ang 64 na tao na porma sayon ay talagang magiging lubhang kakilakilabot, sa madaling salita, siya ay papatayin ng isang taong hindi pinapansin ang depensa kapag nakilala niya ang isang pervert tulad ni Han Sanchen na hindi na isinasaalang-alang ang mga konbensyonal na pagsasaalang-alang, yun lang, kung hindi mo pa nakilala ang gayong tao, kung gayon ang 64 na tao na porma sayon na ito ay magiging lubhang kakilakilabot. Simple lang ang dahilan, ito ay isang malaking kabuuan, na binubuo ng panloob at panlabas na mga tsismis, kung masira mo ang alinman sa mga ito, makakatagpo ka ng mahigpit na depensa at nakakatakot na mga counter-attacks. Halos walang ibang paraan para makrack ito. Sa madaling salita, kahit na ang isang matalinong tao tulad ni Han Sanchen, na napakaraming alam tungkol sa mga taong chi at chismis, ay pinipiling lutesin ito ng direkta, malalaman mo kung gaano kahirap lutesin ang pormasyong ito ng maayos. Halos walang paraan sa paligid nito. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pagiging sopistikado ng pagbuo lamang, ang itim na hangin ay lubos na kumbinsido sa pagbuo ng espesyal na sugo sa puti, kakaunti lang ang mga tao niya, pero paano kung hayaan mo siyang magkaroon ng 640 katao, o kahit 6,400, o 64,000 katao? Sa oras na iyon, ang pagbuo na ito ay magiging napakalaki at sa parehong oras ay lubhang nakakatakot. Sa makatuwid, sa mga mata ni Heifeng, hinangaan at nakilala niya ang espesyal na sugo na nakaputi, at hindi niya sinasadyang tingnan siya ng masama. You don't have to mind, you are a piece of gold and will always shine brightly. Isa ka ring master tactician, one day, you will find the day when you can spread your wings, aliw ni Heifeng. Mapait na ngumiti ang sagong nakaputing damit at hindi na piniling. Sumagot,
Ganito ang iniisip niya noon, at naghihintay din siya ng malaking pagkakataon, ngunit unti-unti niyang naramdaman na hindi niya magawa ang gusto niya, lalo na ngayon laban sa Han Sanchen. Wala man lang siyang puwang para gumanap sa isang malaking eksena tulad ng Han Sanchen, kaya saan pa niya maaaring samantalahin ang pagkakataong ipahayag ang sarili. Pero panaginip lang pala, sayang ang kanyang mga talento at ang kanyang pag-aaral ng iba't ibang sining ng militar, ngayon parang biro lang. Natatakot ako na magiging special envoy lang siya ng Martial Arts Academy sa tindahang ito habang buhay. Pagkatapos, walang sinasabi kung anong araw ito ay papalitan ng isang bagong sugo, o ang lugar ng huyuan ay dahan-daang lulubog at sa wakas ay mawawala sa mahabang kasaysayan ng mga sikat na tindahan. Sa eksenang ito, ang Akademya ng Sining ang nagniningning, kaya naman ang Akademya ng Sining ang nakatakdang maging makinang at nakasisilaw, hindi maiiwasang madilim kapag maliwanag. Boom! Habang nag-uusap ang dalawa, nagkaroon ng malakas na ingay, at biglang natuklasan ni Han Sangqiancho ang isang malaking pagsabog. Pagkatapos gumawa ng magkakasunod na pagkakamali, lalong naging mapanganib ang sitwasyon ni Han Sanchen. Ang bagay na ito ay parang pagpapakulo ng palaka sa maligamgam na tubig, hindi mahalaga kung gumawa ka ng isang pagkakamali, kapag napakarami na, ganap nilang guguluhin ito at bibigyan ka ng matinding nakamamatay na suntok, isang strike. Nang malaman ng kabilang partido na may malaking butas si Han Sanchen dahil sa kanyang pagkakamali, agad na inilunsad ni Dowei ang pinakamalakas na pinagsamang suntok laban kay Han Sanchen. Halos direktang nakatiis si Han Sanchen sa pinagsamang suntok. Ang pagkakamali ay naging dahilan upang ang kanyang katawan ay nasa napakasamang posisyon, at ang kasamaang ito ay direktang nagdulot din sa kanya na walang posisyon na umiwas kapag nahaharap sa pag-atake ng kaaway. Kaya naman, sa pagmamadali, wala siyang magawa kundi gamitin ang kanyang swerte para mabuksan ang lahat ng uri ng panlaban sa kanyang katawan, kasabay nito, direktang binago niya ang walang kamay na kasanayan sa mahika, at biglang gumamit ng parehong panloob at panlabas na paggalaw upang direktang umatake ng buong lakas. Sinabayan pa ng napakalaking pagsabog. Ang katawan ni Han Sanchen ay nasa ilalim din ng malaking liwanag, na ginagawa itong ganap na hindi nakikita. Pagkatapos, bahagyang nanginig ang buong trigo, at naramdaman ni Su Yingxiao at Xiao Tao, na nasa underground tunnel, ang malaking epekto ng pagsabog ng kapangyarihan. Hindi mabilang na piraso ng lupa ang gumuho sa paligid ng lagusan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakareact si Su Yingxiao at agad na binalot ng totoong enerhiya ang panloob na dingding ng buong lagusan, pinahintulutan nito ang kabuoang sukat ng buong tunnel na manatiling buo nang walang anumang malakihang pagbagsak. At alam na alam din ni Su Yingxiao na nang magsimula ang pagsabog ng antas na ito, talagang dumating ang kritikal na sandali. Kailangan niyang makinig ng malinaw sa sitwasyon sa itaas sa lahat ng oras upang makatugon siya anumang oras. Boom! Kumislap ang ilaw, at nang maingat na tumingin ang lahat kay Han Sanchen, na nasa gitna ng pagsabog, bumilis si Han Sanchen at sumugod sa kanya na parang isang itim na anino. Nagpanik ang lahat, halatang hindi inaasahan na pagkatapos ng ganoong karahasang suntok ni Han Sanchen, hindi lang siya nasugatan, ngunit nagawa niyang maka-counterattack ng mabisa. Gayunpaman, ang gulat na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, mabilis silang nahubog muli at naging isang defensive formation sa isang iglap, mabilis at mabisang nilalabanan ang impact ni Han Sanchen. Parang sibat din si Han Sanchen, na direktang nakaturo sa defensive formation ng kalaban. Para sa isang oras, ang magkabilang panig ay nahulog sa pagkabalisa. Han Sanchen, walang paraan na makakalusot ka sa aming defensive formation, hindi noon, at mas kaunti pa ngayon. Sakto namang nagsalita si Heifeng, sumisigaw ng malakas. Ang mga salitang ito ay isang pag-atake sa panloob na depensa ni Han Sanchen, at nagbigay din sa kanya ng ilang paghihikayat. Ngayong umabot na sa kritikal na sandali, natural na ayaw ni Heifeng na may magkamali, kahit na sa teorya ay walang pagkakataon na may mali, gusto pa rin niyang kumuha ng panibagong insurance policy. Sige na lang natin siyang hulihin, kinuha mo lang ang pinagsamang suntok natin, and your counterattack is not worth mentioning at all. Nagpatuloy si Heifeng sa pagdiin. Halatang mabisa ang mga salitang ito, hindi bababa sa maaaring hindi ito epektibo sa Han Sanchen, ngunit napaka-epektibo nito sa mga tao sa kanyang sariling Liberal Arts Academy.
Ang mga tropa ng paglaban ay nagkakaisa sa kanilang mga puso at talagang umasa sa defensive formation upang pilitin si Han Sanchen pabalik ng ilang metro. Hindi man lang nabigla si Han Sanchen, ngumiti lang siya ng malamig. Really? Do you really think that I, Han Sanchen, am a sick cat? Hindi ko akalain na si Han Sanchen ay isang pasang may sakit, isa kang tigre, at ikaw ang pinakamalakas na hari ng tigre sa mga tigre, sagot ni Heifeng. Sa pagkakataong ito, hindi mo dapat isipin na ako ay nahulog, ang kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo kahit na ito ay masyadong manipis, at kahit na mahulog ako, kahit na ako ay isang tigre, kahit na ako ay walang ngipin, ang aking matutulis na kuko ay tiyak na mapupunit ang iyong dibdib. Ilabas mo na, galit na sigaw ni Han Sanchen, at ang kaliwang kamay niya na hindi kumikilos ay dahan-daang lumapit. Sa kaliwang kamay ni Han Sanchen, parang may maliit na black hole doon. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa ulam na butas. Para saan niya? Panipi. Bakit biglang sumulpot sa kaliwang kamay niya ang napakalaking nakakatakot na kapangyarihan? Paano niya nagawa? Halatang itinutuon ng kanang kamay ni Han Sanchen ang lahat ng lakas niya para makipaglaban sa Defense Brigade, sa madaling salita, imposibleng magkaroon siya ng dagdag na lakas para magsagawa ng panibagong pag-atake. Pero bakit? Sino bang nagsabi sa iyo na ang lakas ng kaliwang kamay ko ay nakadepende sa lakas ng lamig ng katawan ko? Desperado na sitwasyon, pero hinding-hindi mo iisipin ang magandang buhay. Go to hell. Boom. Sa isang putok, hindi mabilang na enerhiya ang bumulwak ng direkta mula sa mga kamay ni Han Sanchen. Ang malaking halaga ng mahiwagang enerhiya na hinihigop ng Wuxiang Divine Art ay direktang tumama sa defensive formation sa kanyang harapan. Ang mga tagapagtanggol ay nakamit lamang ng kamag-anak na balanse sa pag-atake ni Han Sanchen. Ngayon, bigla silang napaharap sa isang pag-atake at nahirapang lumaban sandali. Kasunod ng pambobomba ng mga spell, ang buong defensive formation ay natangay na parang bowling ball. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nagkalat agad. Break. At habang ang Pormasayon ay natalo sa pamamagitan ng pambobomba ng mga spells, si Han Sanchen ay biglang naging parang isang matapang na general ng tatlong hukbo, matapang at hindi magagapi, diretsong sumusugod sa Pormasayon upang patayin ang hukbo ng kalaban. Wow! Napakatapang ni Han Sanchen at direktang pinatay siya. Saglit na nagulo ang Pormasayon. Sa ilalim ng gayong mahigpit na pagkubkob at sa ilalim ng ganoong kabigat na presyon, hindi lamang napigilan ang Han Sanchen, ngunit talagang natanto ang isang bagay, biglang parang may naisip ang sagong nakaputing damit. Nagmamadaling sabi niya, I understand why he wanted to attack the left side. Bakit? Marunong ka bang magpinta? Pintura. Our first team is the first coat of paint. Now that Han Sanchen has hit one side, it means that one side of the paint has damaged. The reserve team is the new paint. We now find that there is a gap there, so let's the reserve team will make up for it. However, even if the new paint and the old paint are the same kind of paint, the colors cannot absolutely understand Mindo. Sumimangot si Heifeng at maingat na binasa ang mga salita ng sagong nakasuot ng puti, naintindihan niya agad ang ibig sabihin. You mean, what Han Sanchen wants to attack is the running in or cooperation between our reserve team and the official offensive and defensive team. He believes that the frequency between the two must be different, even if they originally one has been fighting for a long time, one just comes on the scene and there will always be a difference between the two. Tumango ang sagong nakaputi na nakadamit, oo, totoo yan, gayunpaman, may isang bagay na hindi ko maintindihan sa ngayon, ibig sabihin, ang mga pag-atake sa kaliwang bahagi ay medyo hindi sumasabay sa isa't isa, gayunpaman, ang mga tropa sa kaliwang bahagi ay napakarami na rin ngayon, at ang nakakasakit ay dapat na napakatapang niya. Ano ang magagawa ni Han Sanchen para harangin siya? Bago pa makasagot si Heifeng, mabilis na nagbigay ng sariling sagot si Han Sanchen sa itaas. 8 gininto ang katawan. Direktang gamitin ang 8 gininto ang katawan upang ganap na mabuksan ang sarili, kabilang sa kanila. Ang 7 panig na gininto ang katawan ay direktang lumalaban sa Han Sanchen mula sa lahat ng direksyon at direktang lumalaban sa lahat ng uri ng pag-atake para sa kanya, habang ang tunay na Diyos ay sumusulong ng walang pag-aalinlangan at direktang pinapatay ang kalaban. Okay lang ba ito? Nang makitang ginagawa ito ni Han Sanchen sa larangan ng digmaan,
Muling nanlaki ang mga mata ni Heifeng sa gulat. Ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi napigil ang umiling. Hindi ba medyo dominante itong si Han Sanchen? Talagang napigilan niya ang atake namin at inatake kami ng napakalakas. Tumango rin si Heifeng ng walang laman. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng isang tao na gumamit ng ganitong paraan ng pakikipaglaban. Nakakamangha lang ako. May 3,000 Korean sa field. Sa oras na ito, umaasa sa matigas na tuktok ng 7 gininto ang katawan at ang lihim na suporta ng 5 elementong banal na bato sa kanilang mga kamay. Hindi sila umatras gaya ng inaasahan. Sa halip, buong tapang silang lumaban, nakaharap sa tila napakakapal na kaliwang bahagi, baliw na pagtugis. Biglang bumukas muli ang malalaking gap sa kaliwang bahagi sa loob lamang ng ilang minuto. Dapat ba tayong humingi ng mas maraming tao upang suportahan tayo? Medyo balisa si Heifeng. Nag-aalala siya na kung magpapatuloy ang laban ng ganito, ang kaliwang bahagi ay medyo hindi makalaban. No, one move affects the whole body. If we move the people who fighting now, there will be problems in the entire formation. If Han Sanchen suddenly fight back at this time, then our formation will be completely messed up. This is not for Han Sanchen. Can 3,000 take advantage of this opportunity? Tinapos ng sagong nakaputing damit ang kanyang mga salita at nag-isip ng mabuti. Kung tungkol sa sinabi mo tungkol sa pagpapasok ng reserbang pangkat, sa palagay ko ay hindi ito magandang ideya. Bakit? Ngayon, stable na ang formation namin. Malayang makakapag-switch ang team sa pagitan ng opensa at defense dahil may sapat na space sa formation, para malayang magawa ang switching. Kapag masyadong maraming tao, medyo bloated na ang buong formation. Sa oras na ito, hindi ito conducive sa transition ng opensa at depensa ng hukbo. Tumango si Heifeng, at may katuturan ang mga salita ng espesyal na sugo na nakaputi. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa aking opinyon, ang pinakamahusay na paraan ay ang maging sapat na pasensya. Naniniwala ako sa lineup na ito, at, tulad ng sinabi namin, dahil ang lineup na ito ay makakatulong sa amin na manalo ng isang tiyak na kalamangan, bakit namin ito lilipat? Tama na, hey, seeing that he was about to be broken for a moment made me feel a little panic, and with this panic, I would naturally want to change. Napabuntong hininga si Heifeng, nakaramdam ng kaunting pagsisisi at pagsisisi sa sarili. Sa langit, pinapatay na ni Han Sanchen ang mga tao gamit ang kanyang 7 gintong katawan. Bagamat dumating ang paglaban ng kalaban at mabilis nilang natipon ang kanilang porma sayon, napatay pa rin ni Han Sanchen ang halos 100 tao, na nagdulot ng matinding takot sa puso ng kalaban. Hindi siya natakot, kung tutusin, hindi niya alam kung ano ang dapat katakutin kapag nakaharap niya ang daan-daang libong tao, at maging ang hukbo ng 2 milyon sa rurok nito. Ang kanyang nakaraang karanasan ay talagang ginawa sa kanya na makayanan ito ng medyo madali at mahusay na ngayon. Ngunit ang mga ito ay malinaw na pansamantala lamang, habang ang daan sa kaliwa ay ganap na nakaharang, ang defensive gap na sa wakas ay ginawa ni Han Sanchen ay unti-unting nawala muli. At mismong si Han Sanchen ay unti-unting napapaligiran na naman ng mga tao. Pumatay ng ganito, winawagayway ng itim na hangin ang barko, bumangon at bumalik sa tolda. Kahit na ang insidenteng ito ay isang sorpresa ngayon, ito ay karaniwang hindi mapanganib. Magpahinga, malumanay na ngumiti ang sagong nakaputing damit. Pareho silang matalinong tao, at alam din nilang naobserbahan lang nila ang sitwasyon, ngunit halos magkamali sila dahil sa sobrang pagkainip at hindi nararapat na kumilos. Kaya, sa halip na gawin ito, ang pinakamahusay na paraan ay hindi tingnan ito. Sapat na magtiwala sa iyong mga nasasakupan, at sapat na magtiwala sa iyong mga pagsasaayos. Lahat ng tao sa akademya ng sining ay parang makina na ngayon na tumatakbo ng normal, kaya magpahinga ka lang at hayaan itong tumakbo ng mag-isa, at lahat ng iba ay mangyayari ng naaayon. Sa katunayan, ito talaga ang pinakamahusay na paraan, hindi sila umakasagot sa 30 million moves ni Han. Bilang isang resulta, ang Han Sanchen ay karaniwang walang maraming mga diskarte na magagamit upang akitin ang kaaway, maaari lamang siyang lumaban ng husto, o gumawa ng pansamantalang pagsasaayos sa panahon ng labanan. Ito ay maaaring magkaroon ng isang tiyak na epekto, ngunit sa napakalaking bilang ng mga kalaban, hanggat ang kalaban ay hindi gumagalaw,
tila ang pinagsama-samang epekto ng mga epektong ito ay hindi makakayanan ang ganap na kalamangan sa mga numero. Sa makatuwid, mahirap para sa Han Sanchen na tahakin ang daang ito. At mabilis na lumipas ang panahon, at lalong lumalala ang sitwasyon ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!